So guys, ito yung aking mustasa. Nahugasan ko na siya and na-drain na din yung water niya. So, let's go and start. So, meron na dito na bowl. So, siya ilalagay after kong malagyan ng salt. So, ayan guys, mag-start na tayo ngayon. Lalagyan na natin ng salt. So, I'm using Himalayan salt or pink salt. It's an option if you want to to use just a normal salt. So, but today I will use a Himalayan salt. So, let's start na. So, kailangan nyo lang siyang lagyan ng salt. You can add more. And then, tsaka natin siya. Namasin, ganyan lang siya. So, ganyan lang siya. So, kailangan lang siya parang malanta lang yung dahon niya. Ganyan lang siya. And then we can, so you can see, lanta na siya, diba? So, pwede na natin siyang i-set aside sa bowl. So, continuous lang hanggang maubos yung mustasa nyo. Malagyan nyo na siya lahat ng asin. Yan lang siya guys. Very simple. So, pwede kayong gumamit ng gloves din. So, it's an optional. It's up to you. Ako, pag nagluluto ko, I always use gloves kasi. So, yan na. Pwede na yan. Kailangan pipigain nyo kasi mamaya yan eh. Bago nyo ilagay sa jar. So, ganun lang ng ganun. Kailangan parang malamita. Ayan. So, mamaya pipigain nyo siya. Pag natapos na lahat. Ganyan lang siya. Hello guys! So, mapapansin nyo, iba na yung texture niya kasi tapos na natin siyang lagyan ng salt. And now, ang gagawin naman natin ay tatanggalin natin yung excess water niya. So, pipigain natin siya. Alright? So, ngayon guys, nasa process naman tayo ng pagpiga kasi mayroon niyang excess water. So, kailangan natin siyang pigain. And then, after ko itong mapiga, i-chop ko siya ng mga square para hindi siya mahirap kainin. Pag ibebenta mo, of course, kailangan yung makakahaba, di ba? Pero pagka para sa iyo lang naman, pwede na siyang i-chop ng maliliit. So, yan. Ganyan lang, guys. Very easy. So, tuloy-tuloy lang yan hanggang matapos tayo. So, ito na siya ngayon, guys, nung natanggalan natin siya ng excess water. Ngayon naman ay atin siyang ikakat. So, ngayon guys, ang gagawin naman natin is ikakat natin siya or i-chop natin into small pieces. So, meron na rin ako naka-ready na jar para straight na siya dito sa lagayan natin. Kailangan make sure na may sealed yung jar nyo para hindi siya sumingaw. So, let's do this. So, kahit mga ganyan lang, para hindi siya mahirap kainin. So, lagay na natin. Ganyan lang kasimple. So, ito na siya ngayon guys. Akala ko makakagamit ako ng 3 jar, but 1 is enough lang pala. Kasi pagka na lanta na siya, ganito na lang siyang karami. So, ngayon naman, ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng rice water. So, napakulo ko na yon kaninang umaga and pinalamig ko na rin siya. So, ilalagay lang natin siya. And then, you don't need to add salt kasi maalat na siya. Meron na siyang salt. Then, kailangan nakasealed yung takip ng ating jar na gagamitin. Alright? So, yan. Nagpakulo na ako ng rice water or pinaghugasan ng bigas o tinatawag ng iba na hugas bigas. So, yan ang gagamitin ko sa aking burong mustasa. Pero, ang tip ko sa inyo, huwag nyo gagamitin siya ng hot pa. So, kailangan nyo siyang palamigin bago nyo siya gamitin sa inyong gagawing burong mustasa. Alright. See you guys. So, ngayon naman ang ating last process. So, ito yung aking rice water o pinaghugasan ng bigas. And we're going to put in a jar.
So, kailangan lang natin medyo hindi naman punong-puno yung ma-level lang dun sa ating mustasa. So, I think that's enough para ma-cover siya. Or you can add more, a little bit more. So, that's it guys. It's done. So, ngayon naman, atin na siyang tatakpan. So, pwede na siyang kainin after 4 days or a week. Pero, i-check nyo din everyday kung nag-change yung lasa niya. So, yan. My homemade burong mustasa. I will keep you posted kung masarap siya. Alright guys, thank you for watching. Bye-bye!